Sa ikasyam na gabi ng kanyang lamay, ay biglang pumunta si Ma'am Rosel sa bus compound. Dahil may naiwan daw na gamit si Sir Toto doon. Sinamahan siya ni Lito, ang lalaking mataas at maitim na una kong nakita na bumukas sa gates ng bus compound. Di na sila bumalik. You are the best of me, darling. You are the best of me, darling. You bring out the best of me, darling. Posibleng ang mangyari yan. Hindi lang takot ang dala ng mga kasama natin dito, kundi totoong panganib. Makinig ka muna sa kwento ko at baka masagot ko ang mga katanungan mo. Tahimik akong naghihintay habang umiinom si Marco ng isang higop ng kanyang kape. Dahil sa katahimikan ng lugar at ang konting sikat ng araw, sa kanang bahagi ng mukha niya ay nagmukha siyang matandang lalaki na may alam sa lahat ng katanungan sa buong mundo. Ngunit sa panahon na ito ay mga katanungan ko lang ang gusto kong munang bigyan niya ng kasagutan. Tila bumagal din ang takbo ng oras habang umiinom siya ng kape. Hanggang naubos na niya ito, umupo siya ng maayos at nagsimulang magsalita. Ito ang kwento ni Marco. Nung una ay kagaya din ako sa iyo. Naghahanap lang ng trabahong pwedeng mapapasukan kasi buntis ang asawa ko na si Lorna sa unang anak namin. Hindi pabor ang kanyang mga magulang sa pagmamahalan namin kaya lumayas siya sa kanila at nag-isa kami sa inuupahang kong kwarto. Hindi lang sapat ang pagiging guard ko sa isang department store dati kaya naghanap ako ng trabaho sa gabi. Noong mga panahon na iyon, di pa masyadong stricto sa paghahanap ng night guard ang mga lugar, kaya kampante akong nag-a-apply. Pero sa samang palad ay di ako nakapasok sa mga ina-applyan ko. Isang araw ay sumakay ako ng bus papunta sa isang malayong pabrika na nabalitaan ko na naghahanap ng trabaho. Umupo ako sa upuan at may nakatabi akong matandang lalaki na halatang lasing na lasing at sumusuka sa labas ng bintana. Diring-diri pa ako noon, pero kinalaunan ay nababahala na ako sa katayuan ng matandang lalaki, kaya sinabihan ko ang konduktor na ibaba ang pasahero sa malapit na ospital. Tumawa lang ang konduktor at sinabi sa akin na siya daw ang nagmamay-ari sa bus na iyon at ihahati daw nila siya sa bus compound para makuha ng asawa niya. Habang nag-uusap kami ng konduktor, ay tumingin sa akin ang may-ari. Ngumiti, hinagbayan ako na parang kilalanan niya ako. Nang biglang sumuka siya sa suot ko at biglang natulog sa balikat ko. Ito si Sir Toto, isang matandang lalaki na naka-t-shirt lang ng puti at pantalong kupas at may konting butas sa tuhod. Sa mukha niya at pangangatawan ay parang lagpas 60 na ang edad niya. Wala nang natitirang buhok sa taas ng kanyang ulo. Ang konting maputing buhok na natitira ay nasa gilid na ng ulo niya. Tumawa ang konduktor at sinabi sa akin na doon na din nadyaw niya ako ibababa sa bus compound. Samahan ko daw ang may-ari at hintayin ang asawa niya. Kausapin ko daw ang asawa niya at tiyak bibigyan ako ng pera para sa abala ko. Pumayag na lang din ako kasi wala akong dalang ibang damit at makukuha din naman ako ng pera. Binaba nila ako sa bus compound. Nasa labas kami ng bus compound naghihintay sa asawa ng may-ari. Ilang oras din naman akong naghihintay sa asawa nang biglang dumating ito at bumaba sa kanyang sasakyan. Isang matandang ginang na parang lagpas 50 na ang edad. Maputi ang buhok na hanggang balikat ang haba. May suot na blusang pula
at maitim na palda. Ito si Aling Rosel. Iho, mawalang galang na, pero yung lalaki na katabi mo ay asawa ko. Pagkakita niya sa damit ko ay halatang nandiri siya. Nako, si Toto bang may gawa niyan? Nako naman, mukhang bihis na bihis ka pa naman sana. Pagpasensyahan mo na siya, iho ha. Ano nga ba ang pangalan mo? Marco po. Okay lang po yon. Nagkatabi kami ni Sir sa bus at aksidente na nasukahan niya ako. Sinabi naman ng doktor na hintayin ko daw kayo. Ganun ba? Pagpasensyahan mo na ulit ang asawa ko ha. Yan lang kasi ang bisyo niyan. Kumuha siya ng pera sa kanyang pitaka at binigay sa akin. Ay, okay lang po yun ma'am. Walang problema. Sayang lang at di ako nakapunta sa aking a-applyan sana na trabaho. Ganun ba? Naku, nawalan ka pa ng oportunidad na dahil sa asawa kong ito. Ano ba sanang trabaho ang a-applyan mo? Night guard po sana. Kasi may trabaho din ako sa umaga at gusto ko lang makahanap ng bagong pagkakakitaan. Kasi buntis po ang asawa ko sa panganay namin. Night guard? Nako, iho. Naniniwala ka ba sa tadhana? Ha? Ano ho? Tadhana? Tumawa si ma'am. Sabi ko, naniniwala ka ba sa tadhana? Para kasing tinadhana tayong magkakilala sa araw na ito. Gusto na rin kasing magretiro ng dati naming tagabantay. Medyo matanda na siya at gusto niya makahanap muna kami ng bagong tagabantay bago siya tuluyan ng magretiro. Gusto mo bang dito na lang magtrabaho sa amin? Talaga po ba? Pwede po ba ako mag-apply? Oo ba? Kung papayag ka tanggap ka na pag pumasa ka kay Manong Seryo. Bumalik ka dito bukas mga alas 4 ng hapon. Ipapakilala kita sa kanya. Sige po. Maraming salamat po ma'am. Malaking tulong po ito sa akin. Walang anuman iho. Basta bumalik ka bukas ha. Opo, sigurado po yan. Tinulungan ko siyang kargahin ni Sir Toto sa likod ng kanilang sasakyan. Nagpaalam na sa akin si Ma'am Rosel at umuwi na din ako sa amin. Bukas ay bumalik ako. Kumatok sa gate ng bus compound nang binuksan ito ng isang matandang lalaki na mataas at maitim. Magandang hapon po. Ako po si Marco. Pinabalik ako kahapon ni ma'am para daw mag-apply sa bilang tagabantay. Tumingin lang sa akin ng lalaki at tinuro ang isang maliit na kubo sa loob ng compound. Napawang doon niya ako pinapunta. Pumunta naman ako at kumatok sa pintuan ng kubo. Binuksan naman ito ng isang pandak na matanda. May malaking salamin sa mga mata niya na nagpapakita ng kanyang katandaan. Ito ang tagabantay na sinundan ko. Siya si Manong Seryo. Nagpakilala ako. Ngumiti siya at pinapasok ako sa loob ng kubo. Pinaupo ako sa isang upuan na malapit sa lamesa. Ako nga pala si Seryo. Anong pangalan mo? Marco. Sa totoo lang, wala akong problema kung ikaw ang susunod sa akin sa trabaho. Pero bago mo ito tanggapin na trabaho, ay pag-iisipan mo munang mabuti. Kailangan mo ba talaga ng trabaho ito? Opo. Bakit? Kasi buntis ang asawa ko sa panganay namin at kailangan ko ng pera para sa panganganak niya. Sasagot kong yon ay tumahimik lang si Manong Seryo. Tinitigan ako. Marunong ka bang sumunod sa mga palatuntunan, Marco? Nagulat ako sa tanong niya. Oo naman po. Siyempre, sabihin mo lang ang mga palatuntunan dito at susundin ko po. Tahimik na naman si Manong Seryo na parang nag-iisip. Nang nagsalita siya ay kinalabutan ako bigla sa sinabi niya. Dapat lang dahil sa lugar na ito ay maaari mong ikamatay kapag di ka sumunod sa mga palatuntunan. Ako naman ang tumahimik. Di ako makapaniwala sa narinig ko. Mamamatay ako kapag di ako sumunod sa mga palatuntunan? Bago ako magtanong ay nagsalita ulit siya. Dalawa lang naman ang palatuntunan dito, Marco. Kaya alam ko na masusundan mo ito. Minsan kasi
ay may magpapakita sa iyo dito sa loob ng compound. Tinatawag ko siyang bisita. Ang bisita ay mahilig manakot at sumunod sa iyo kapag nakita ka nila, pero hindi mo sila masasaktan sa kahit anong mortal na paraan, mapaparil man o tabak. Ito ang unang palatuntunan. Kailangan mong umikot sa compound ng eksaktong 3 beses paggabi. Kapag nagawa mo ito ay matatahimik sa gabing iyon ang bisita at wala ka ng problema. Ang ikalawa naman ay kapag nakita ka ng bisita ay tumago ka lang sa paningin niya. Ang ginagawa ko ay tumago ako sa ilalim ng lamesa at makalipas ng ilang oras ay mawawala din naman sila. Magagawa mo kaya yung dalawang iyon? Di ako nakaimik sa sinabi niya. Nang bigla akong tumawa. Ang galing mo po magawa ng istorya, Manong Seryo. Natakot ako doon ha. Tatawa pa sana ako pero di tumawa o ngumiti si Seryo. Di mo sinoseryoso ang pinagsasabi ko. Di ka siguro bagay dito. Sige, makakaalis ka na. Napatahimik ako ulit nang sinabi niya iyon. Manong Seryo, seryoso ka ba? Oo, iho. Seryoso ako. Pwede po ba akong magtanong? Sige, ano yan? Kung totoo ang pinagsasabi mo, bakit di naghanap ng ibang lugar para gumawa ng bus compound sina Ma'am at Sir? Ginawa nila yon 3 beses na nga, pero malapit na lawi ang kanilang negosyo tuwing ginagawa nila iyon at nagkamalas-malas sila. Pagbalik nila dito ay nabuhay ulit ang kanilang mga negosyo, kaya di na sila naghanap ng ibang lugar. Ikaw, bakit di ka naghanap ng ibang trabaho? Nung una, di din ako naniniwala sa pinagsasabi ni Ma'am at Sir. Ilang araw ako nagbantay sa gabi dito na unang nagpakita sa akin ang bisita. Pagkatapos noon ay nag-resign ako. Pwede ko nasunod ang unang palatuntunan. Sinundan ako ng bisita sa bahay. Kaya bumalik ulit ako para tapusin ang kulang kong pag-iikot. Kinalaunan, di ako bumalik pero nagkamalas-malas din ang buhay ko. Wala akong mahanap na trabaho. Wala ding bumibili sa kahit anong binibenta ko. Kaya bumalik ako dito. Pagbalik ko ay nagkaswerte naman ang buhay ko. Nagkapamilya ako. At simula doon ay nandito lang ako. Sumunod ang bisita sa bahay niyo? Anong ginawa niya? Ayaw ko munang pag-usapan yun kasi natatakot pa akong maalala yun. Salamat po. Pero sa sinasabi mo ay parang ayaw ko na po magtrabaho dito kahit biro lang yung pinagsasabi mo or hindi. Tumayo ako at uuwi na sana nang sabi ni Manong Seryo. Ang sahod dito ay 3 beses na mas malaki sa normal na sahuran sa buong lugar natin at di din palagi nagpapakita ang bisita. Paminsan-minsan lang. Sigurado ka bang ayaw mo talaga? Na narinig ko yun ay naalala ko ang asawa ko. 3 beses mas malaki ang sahod. Ibig sabihin di ko na kailangan magtrabaho pa sa umaga at masusuportahan ko na si Lorna. Umarap ako ulit kay Seryo. Wala po bang namatay nang di sinunod ang mga palatuntunan? Wala pa, kasi bago ako naging takabantay dito, ay mismo si Sir Toto ang nagbabantay paggabi at siya din ang nakapag-discover sa 2 palatuntunan. Pwede ko bang pag-isipan muna? Sige, iho. Bumalik ka sa susunod na gabi. Huwag bukas kasi 1 beses sa 2 gabi lang ako nagbabantay. Di po ba gabi-gabi? Di naman. Di na kailangang magdagdag peligro pa sa buhay ng tagabantay. Tsaka buwanan din naman ang sahod natin. Napaisip ako ng maigi. Buwanan ng sahod. May panahon pa na makakatulog ako sa bahay dahil sa 1 beses sa 2 araw na schedule. Sige, papayag ako. Gusto kong magbantay dito. Ngumiti si Manong Seryo. Bumalik ka sa susunod na gabi dito, iho. Tingnan natin if makakaya mo ba talaga. Di ba pwede ngayon? Di ba pwedeng tayong 2 sa 1 gabi? Ginawa namin dati yan ni Sir si Toto.
Pero sinundan kami dalawa sa mga bahay namin. Sa isang nagbabantay ay dapat 3 beses siyang umikot sa compound. Kung 2 tayo ay 6 na beses tayong dapat umikot. Sige, pero alam niyo po ba kung bakit nagpapakita ang bisita? Oo, alam ko. Pero di ko sasabihin sa'yo kung di ka babalik sa susunod na gabi. Sige po, uwi muna ako. Umuwi ako ng gabing iyon. Sinabihan ko si Lorna sa naging usapan namin ni Manong Seryo. Tumawa lang siya at halatang di siya niniwala. Sinabi niya sa akin na nagbibiro lang ako. Pero kung totoo man ang nagbibiro lang si Manong Seryo, ay bakit niya ako pinawi noong una kong pagtawa sa kwento niya? Di ba kailangan nila ng papalit sa kanya? At kahit anong sabihin ni Lorna sa akin ay mas pinapaniwalaan ko ang sinabi ni Manong Seryo. Pagdating ng araw na pupunta ako sa compound, pinabaunan ako ni Lorna ng kape para di ako makatulog sa pagbabantay ko. Bago ako umalis ay hinalikan ko siya at mas lalong bumuo sa loob ko ang determinasyon na magtrabaho para sa kanya at sa magiging anak ko. Pumunta na ako sa bus compound. Pagdating ko ay iniwan din ako ni Manong Seryo at sinabihan na pabalik siya ng 6:00 ng umaga bukas. Sa unang gabi, nakilala ko ang mga bus driver at konduktor nila. Tinanong ko sila kung naniniwala ba sila sa mga kwento ng lugar at sa gulat ko ay marami sa kanila ang naniniwala. May iba na hindi at iniisip nila na haka-haka lang ang istorya. Bandang 6:00 na ng gabi bago pumasok ang huling bus sa compound. Umupo ako sa upuan ko, uminom ng kape at sa mga sumusunod na oras ay naglibot ako sa loob ng bus compound. 3 beses akong naglibot at sa awa naman ng Diyos ay walang nagpakitang bisita sa akin sa gabing iyon. Kinaumagahan, binalitaan ko si Manong Seryo sa ginawa ko paggabi. Sabi naman niya na minsan lang talaga nagpapakita ang bisita at kapag di siya nagpapakita ay talagang walang problema sa trabahong ito. Nabuhayin ako ng loob at unti-unti akong nagdududa sa sinasabi nilang bisita. Formal na akong nagumpisang magbantay pagkatapos ng 2 linggo at tuluyan nang nagretiro si Manong Seryo. Bago siya nagretiro ay sinabihan niya ako na may haka-haka daw ng dating lote ng bus compound ay may 3 malalaking puno ng balete na pinutol para matayo ang compound. At ang 3 balete ay nakapwesto na parang tatsulok sa compound. Ang isa ay kung saan nakatayo ang maliit na bahay ng tagabantay. Ang 2 ay nasa magkabilang sulok sa likod ng compound. May panahon daw na may bangkay na natagpuan sa gitna ng 3 balete. Sunog ang buong katawan at di malaman ang totoong katauhan nito. Dito daw nagsimula ang bisita. Sa linggo ng pagretiro ni Manong Seryo ay doon ko unang nakita ang bisita. Naalala ko pa ang gabing iyon. Maulan at malakas ang hangin. Ang sarap sanang matulog. Uumpisa na sana ako sa pag-iikot sa 3 beses ng gabing iyon. Pero habang pabalik na ako sa kubo, nang may nakita kong babae na nakaupo malapit sa isang bus. Tila umiiyak. Tahimik ang pag-iyak niya. Nagdala na din siguro ng pagod at antok ay nilapitan ko ang babae. Nakalimutan ko sa mga sandaling iyon ang tungkol sa bisita. Pamilyar kasi ang babae. Parang kilala ko siya. Miss, sino ka po ba? At bakit ka po nakapasok dito? Hinawakan ko ang kanyang balikat kasi akala ko di niya ako nadinig. Laking gulat ko nang tumingala siya sa akin ay mukha ng asawa ko ang kaharap ko. Ilang segundo din akong di nakagalaw. Naalala ko bigla ang tungkol sa bisita at sa hiling nitong mangopya na mukha ng kakilala mo. Ang bisita naman ay unti-unting umiti. Ang sulok ng kanyang mga labi ay umabot malapit sa sulok ng kanyang mga mata.
Sa oras na nakita ko yon ay tumakbo na ako. Iyon na siguro ang pinakabilis ko na takbo. Nang bigla akong napatapilok na tila may kamay na bumunot sa isang paa ko habang tumatakbo ako. Nadapa ako. Paglingon ko sa likod ko ay hawak-hawak ng bisita ang kanang paa ko. Patuloy pa din ang ngiti nito at unti-unting bumuka ang kanyang bibig. Lumabas ang mahabang tila niya na kagaya sa ahas. Nang nakita ko yon ay sinipa ko ang mukha niya. Nagulat ito at nabitawan ang aking paa. Nagmadali naman akong tumayo at tumakbo papunta sa kubo. Pagpasok ko sa kubo ay nilako ang pinto at dumiretso sa ilalim ng lamesa. Nadidinig ko pa ang ingay niya sa labas ng pinto. Ewan ko ba kung ilang oras ko sa ilalim ng lamesa. Pagkakising ko ay umaga na at napaiya pa ako sa pantalon ko dahil sa sobrang takot. Mabuti nga ay 3 beses ko na yun kagabi kasi kung hindi ay uulit na naman sana ako kinabukasan at yun ang una kong pagkakita sa bisita. Pagkatapos nun ay di ko na nakalimutan ang bisita. Naging madalas din ang pagpapakita niya sa akin pero dahil di ko nakalimutan kung anong dapat kong gawin ay wala din naman nangyari sa akin. Dahil sa sahod ay nabayaran ko ang panganganak ni Mrs. sa ospital. Nagliang taon at nagkaroon din ng konting swerte ang buhay ko. Nakapundar ako ng konting negosyo para sa asawa ko at pumatok naman ito kahit papaano. At tama nga ang sinasabi nila na may konting swerte dala ang trabahong ito. Dumating ang araw na namatay si Sir Toto. Nagluksa ang buong bus company. Sa ika-9 na gabi ng kanyang lamay ay biglang pumunta si Ma'am Rosel sa bus compound dahil may naiwan daw na damit si Sir Toto doon. Sinamahan siya ni Lito, ang lalaking mataas at maitim na una kong nakita na bumukas sa gate ng bus compound. Hindi na sila bumalik. Kinabukasan ay nakita na lang ang bangkay ni Ma'am Rosel sa gitna ng bus compound. Ayon sa doktor ay atake sa puso ang kinamatay nito. Ang sabi ng iba ay dahil daw sa lungkot ng pagkawala ni Sir Toto kaya nangyari yun. Ang nakapagtataka ay atake din sa puso ang ikinamatay ni Lito. Pero sa labas ng gate ng compound naman natagpuan ang bangkay niya. May nagsasabi na nung inatake si Ma'am Rosel ay nagmamadali siguro si Lito naghanap ng tulong para sa kanya at inatake din dahil sa nervyos. Pero di ako naniniwala doon. Sa tingin ko, ang bisita ang may kagagawan ng pagkamatay nila dalawa. Pagkatapos noon, ang panganay na anak na ni Sir Toto at Ma'am Rosel ang namuno sa bus company, si Sir Barry. Makalipas ng ilang buwan mula ng pagkamatay ng dalawa, may napansin akong anino sa labas ng gate ng compound. Dati noon wala pang CCTV ang gate ng compound, ay may salamin sa gilid ng gate na ginagamit ko noon para tingnan if may parating na ba na bus para magbuksan ko ang gate. Paminsan-minsan nakikita ko ang anino na nakatayo sa labas nito. Minsan napag-isipan kong buksan ang gate para sa anino. Pero nung nabuksan ko yon, nakita ko si Lito sa harap ko. May butas sa kanyang dibdib kung saan dapat nandoon ang kanyang puso. Mabilis kong sinara ang gate at nagmula noon ay di ko na ilulit binuksan yon pag noon doon ang anino. At doon na nagsimula magpakita ng anino. Sa panahon din na yon, ay minsan may nakikita akong babaeng lumalakad sa bus compound. Pero di lang ako lumalabas pag nandun siya, sa pag-aakala na ang bisita iyon. Pero isang gabi, nang nagpakita ang babae, ay nagpakita din ang bisita. Dalawa sila sa magkabilang parte ng bus compound. Doon ko nalaman na di ang bisita ang isang babae. Dahil yung bisita ay kinopya ulit ang mukha ng asawa ko. Yung isa naman ay iba ang mukha. Medyo pamilyar
pero di ko namukhaan nung una. Tumago na lang ako sa ilalim ng lamesa hanggang mawalang dalawa. Nalaman ko na lang na si Ma'am Rosel yun noon, nung bata pa siya, dahil sa picture na pinakita sa akin ni Barry. Isang larawan nung sanggol pa lang siya at karga-karga siya nito. Si Ma'am Rosel, ang babae. Magmula noon, 3 na silang paminsan-minsan nagpapakita sa loob ng bus compound. Pero isang gabi ay may disgrasyang nangyari. Nakalimutan niya sa uli ng isang driver ang kanyang sinasakyan na bus sa bus compound. Nang sa di malaman na dahilan ay nasunog ang bahay nito at namatay siya kasama ang kanyang asawa at 2 anak. Doon natagpuan ang katawan nila sa loob ng bus. Di sila nasunog pero namatay dahil sa kakulangan ng hangin. Ayon sa mga pulis at bumbero ay himalang di masyadong nasunog ang bus maliban sa labas na parte nito. At doon naisipan ng pamilyang pumasok para makatago sa apoy. Pero di rin sila nakalabas at naubusan ng hangin. Pinakumpunin ni Barry ang bus na iyon para magamit ulit. Pagkakabalik ng bus sa bus compound ay doon na din nagumpisang magpakita ang mga ibang bisita. Isang lalaki, isang babae at 2 anak nila na lalaki. Sa loob sila ng bus nagpapakita. Kumatok ang 4 na ito sa loob ng bus at nanghingi ng tulong. Minsan naman, nasa labas na sila naglakad-lakad. Kapag makikita ka nila, ay tatakbo sila patungo sa iyo. At iyon ang buong kwento ng bus compound na ito. Pagkatapos magkwento ni Marco, ay takot at awa ang nadama ko. Takot sa kinuwento niya sa akin at awa sa nasapit ng mga tao sa bus compound na ito. Tahimik kaming dalawa ni Marco. Ako nag-iisip at siya tumitingin sa labas ng compound. Matagal-tagal din kami nakaupo. Sa tahimik nang biglang nagsalita ulit si Marco. May nakalimutan ako. Mag-iingat ka mamayang gabi. Kasi sa tingin ko, may bagong residente na naman ang bus compound na ito. You